Ang Colossus 2:9, nilatag mo to, bro Jared. Kaya ang sinulat ko, kasi nakitatanong ko, ayon sa stud mo na nilatag. Ang tanong ko, Sige, ano tanong? kung tunay na Diyos si Kristo, bakit mananahan niya ang buong kalikasan ng isang Diyos kung tunay na siyang Diyos sa Colossus 2:9? Yan ang tanong ko. Sige, ito paliwanag. Yung konteksto ng 2:9 ng Colossus, it clarifies that our Lord Jesus Christ have a divine nature. Merong divine nature at merong human nature. At na-clarify yan sa 2:9 ng Colossus. Katunayan, nakita nga at naramdaman nga ni Apostol Tomas yan sa 20:28 ng 1 na hindi naramdaman ng puno mo. Kaya ganyan ka. Anong sabi? Panginoon ko, Diyos ko. Bakit? 2:9 ng Colossus, dahil nananahan sa kanya ang nature of God nang siya'y maging tao. Ayan, magandang hapon, magandang hapon sa ating mga kapatid. Ngayon ay meron tayong topic na ang tema natin, ano ba si Kristo? Tao ba o Diyos? Ngayon, ang stand ng simbahan diyan, si Kristo ay Diyos. Ngayon, ano ang mga patunay sa Biblia na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos sa likas na kalagayan? Ngayon, basahin muna natin ang binabasa ng ating katunggali. Ano ba yung mga talatang ginagamit nila para i-twist o para palabasin na si Kristo tao? Ganun ang mga ministro nila eh. Unang-una basahin natin ang 8:40 ng 1. Ang sabi, ngunit pinagsisikapan niyo kung patayin na na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan ng aking narinig sa Diyos. Ngayon, ang gagawin na itong ating katunggali, ayan kung Diyos si Kristo, sana sasabihin niya siya'y Diyos. Bakit sinabi niya siya'y tao? Bakit? Basahin natin ang Filipos 2:5-8. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na bagamat si Diyos ay hindi niya inari isang bagay na nararapat panagnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi kung sino ba niya ito't nagad yung alipin at nakitulad sa tao. Kung tao na si Kristo, makikitulad pa ba siya sa tao? Nakitulad niya siya sa tao papaano? G5 ng Hebreo, sa pamamagitan ng katawan. Kaya may Kristong tao, may Kristong naguto, may Kristong hindi. Ngayon, isa pang binabasa nila ay yung nasa sa ng unang Timoteo na na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag na di malapitan at hindi makita o makikita man ng sino man tao. Ngayon, ang sabi ni Manalo dyan, ayan, ang katangian ng Diyos. Ang Diyos walang kamatayan, si Kristo namatay, hindi na Diyos si Kristo. Nananahan sa liwanag na di malapitan, si Kristo na hindi nalalapitan, hindi Diyos si Kristo, tao. At hindi makikita ng sino man tao, ba't si Kristo nakita? Ano ba ang nakita? Ano ba yung namatay? At ano ba ang nalapitan kay Kristo? Yung pagka-Diyos ba na nasa loob ng katawang tao? Basahin natin ang 2:9 ng Colossus. Sapagkat sa kanya nananahan ng likas na kalagayan ng pagka-Diyos nang siya'y maging tao. Ngayon, nung maging tao pala si Kristo, nananahan pala sa kanya yung likas na kalagayan ng pagka-Diyos. At yung pagka-Diyos na yon, yun yung sinasabi sa 6:16 ng unang Timoteo, na di malapitan, nananahan sa liwanag na di malapitan, hindi nakita ng sino man tao. Yung pagka-Diyos ni Kristo, na nasa kanan ng Ama, hindi nasa kanan ni Manalo. 111 ng awit, nakita ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Ilan yung Panginoon niya? Dalawa. Tanong, ano yung isang Panginoon? Sabi sa 2:9 ng Colossus, may pagka-Diyos, may pagkatao. May divine nature, may human nature. Yung divine nature, yung nasa 6:16 ng unang Timoteo na hindi nakita, hindi malalapitan, nananahan sa liwanag hindi malapitan, at hindi walang kamatayan. Ngayon, ba't namatay si Kristo? Dahil ang konteksto ng Filipos 2:5-8, nakitulad siya sa tao. Kaya kung paano namamatay ang tao, paano nalalapitan ng tao, paano nagpapakababa ang tao, paano nananalangin ng tao, ganun ang gagawin ng ating Panginoon Kristo. Kasi ang konklusyon niya, doon sa 17:3 ng 1, patay ko si Kristo, nanalangin. At nanalangin siya sa Ama, dumating ng oras, luwalhatiin mo man kayo. Kung Diyos ay kasi Kristo, ba't pa siya nanalangin? Napakalino ng konteksto sa Filipos 2:5-8. Na dapat dumatay Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat padagnan. Yung pagkapantay niya sa Diyos. Kundi kung sino ba't niya ito't nag-anyong alipin at nakitulad sa tao. Nakitulad sa tao Kaya kung paano tao na nanalangin sa Diyos, ganun rin mananalangin ang ating Ginoong Jesucristo. Bakit? Nakitulad sa tao. At hindi porket nakitulad siya sa tao, hindi na sa Diyos. Katunayan, sa 5:20 ng unang 1, malamang tatanungin ako dito ni Gerald, tanungin mo ako. Ang sabi sa 5:20 ng unang 1, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Ang naparito pala yung anak ng Diyos. At tayo binigyan ng pagkaunawa na wala si Gerald upang makilala natin siya na totoo
at tayo'y nasa kanya na totoo sa makatwid bagay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ano si Jesucristo? Ang sabi ni Apostol Juan, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ano ba yung buhay na walang hanggan? Kanino ba nakakapit yun? Doon sa tunay na Diyos. At yung tunay na Diyos sa 5:20 ng unang 1, yun ang ating Panginoon Kristo. Ngayon, nasaan? 1:2 ng unang 1, at ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatututuhan at ang binabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa ating hinahayag. Therefore, yung kasama ng Ama na buhay na walang hanggan, yung pala yung sinasabi sa 5:20 ng unang 1 na tunay na Diyos. Ngayon, ilan na ang Diyos mo? Ilan na ang Diyos mo? Yan ang tatanungin na Diyos mo na rin kasi Kristo. Diyos mo na rin ang Ama. Ilan ang Diyos mo? Aba, iisa lang naman sila. At hindi porket sinabing isa is absolute one. Pag sinabing isa, aba, basahin na lang natin yung konteksto ng Biblia. Basahin natin sa 17:11 ng 1. At wala na ako sa sanlibutan at mga ito'y nasa sanlibutan, pat ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan niya ang mga binigay ko sa akin upang sila, plural, ang tinutukoy yung mga unang Kristiyano, upang sila'y maging isa. Kaya naman natin. Ibig sabihin, pag sinabing isa, hindi talagang isa. Pinag-isa. Kaya ni Kristo at ng Ama. Kaya ilan ang Diyos mo? Isa. And that's the Trinity. At kasama doon ng Ama, Anak, Espiritu Santo at ating Panginoon sa Kristo. Kaya itong si Gerald, alam ko mga kantahan nito. Dahil ako dating INC, gusto mo patunay. Alam mo ba yung kanta sa Abuluyan? Dito sa isang bahagi ng ating pagsamba, nag-aalay ng handog na inutos ng Ama sa ating paghahandog ay naluluhudan yun. Alam ko kantahan niya dahil dati ako miyembro dyan. Kasama ako ng mga ministro. At hindi lang ako kasama ng mga ministro. Kasama rin ako ng mga miyembro. Kasama ako ng mga PNK. Nagdadalaw kami. Ako na nanalangin. Saka yung isa niyong kanta yung ako'y Iglesia ni Kristo, ang iglesyang himulaan, nakatanim sa aking puso, lahat niyang aral, si Kristo ang susundin ko, anuman ang kasapitan. Kaya hindi mo kumaloloko. Yung mga logic nyo, yung mga conclusion nyo, sa demonyo yan, ayon sa Biblia. Ba't ko sinabing sa demonyo? 8:44 ng 1, kayo'y sa inyong amang diablo. Sinabi ko lang yung sinabi ni Kristo. Sige, moderator, i-wave ko na ang time dahil may trangkaso ko, lumaban tayo ng diskusyon. Okay, so 7 minutes and 40 seconds pa. Taas pa yung oras mo. Sige, okay na para kasi yung hininga ko medyo bro, kasi ko na, may trangkaso kasi ko sige. Para makapagkain mo na rin. Asan ba yung isa na Iglesiang Cristo dito? Mag-ingay ka para marinig ka namin. Gerald Cugnan, nanda na ba kayo makarinig ng tamang aral ng Biblia? Magsabi ka bro kung pwede na. Magtanong ka na. Magtanong ka na. Ilan ba yung sige. Malinaw ba signal ko? Double check muna. Malinaw. Ilan ba yung ano bro? Parang putol ka sa akin. Ilang minuto ang tanong portion nyo? 10 minutes. 10 minutes. Sige go. Kung mag-ingay ka, magsisimula yung oras mo. Go ahead. Okay, no? Una kong tanong sa'yo, Brother Jared, yung Juan 17:11 na batayan mo, na ang sabi, at ngayon, ako'y pupunta na sa iyo at aalis na ako sa sanlibutan. Ngunit na sanlibutan pa sila at Amang Banal, ingatan mo sila sa pamamagitan. Ano objection mo? Objection, moderator. Rinig ba ako? Go ahead. Objection. Sige. Ngayon, yung binasa ko sa 17, hindi ko ginawang bro, wala pa. basihan yun para patutuhanan. Ginamit ko yon para gawing example na iyon ang binabasa ninyo. Next question. Ipitin mo naman ako. Yung kwan mo, yung moderators tama. Bro, yung magtanong ka. Hindi pa ako tapos, binabasa ko yung talatang nilatag niya Tapos ngayon, nag-objection siya. Okay, tanong. Ang sabi mo sa 1:17:11, ang batayan mo, naging isa si Kristo at ang Ama. Kaya parehas sila Diyos. Tanong. Sa 1:17:22, may binanggit din dito. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa gaya natin. Lilitaw din ba ang mga hinirang na naging isa ni Kristo at gaya ng Ama? Ibig bang sabihin ng hinirang na naging kaisa ni Kristo at ang Ama? Ibig sabihin, Diyos din ba sila? Yes or no?
Hindi. Dahil hindi, eto, no. No, sasagot ako, bakit? Dahil yung 17:11 ng 1, yung mga tao ay ginawang example na kung paano naging isa si Kristo, ay ganun rin sila nagkakaisa ng Ama. Next question, ipitin mo naman ako. Next question, moderator. Sige. Okay, tanang. Ang sabi mo dito sa Colossus 2:9, nananahan ang pagka-Diyos kay Kristo sa katawang tao. Tanong. Objection, moderator. Objection. Ano yung objection mo? Moderator. Objection, moderator. Unang-una, hindi naman ako ang nagsasabi sa 2:9 ng Colossus. Ang nagsabi niyan si Apostol Pablo. Huwag mo sa aking ibintang na ako ang nagsabi nung isinulat ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ang nagsabi niyan. Dapat ang itanong mo, yung binasa mo. Hindi sinabi ko. Dahil hindi ako nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan si Apostol Pablo. Next question. Next, bro, sige bro. Saan tanong bro? Bro, stop time, no? Unang, bro, Jared, no, counter objection ko to. Nilatag mo sa stand mo ang Colossus 2:9. Kaya nagtatanong ako. Sabi mo, nananahan kay Kristo ang buong kapuspusan ng Diyos sa katawang lamang tao. Ngayon, nagre-react ka. Moderator. Ito, moderator, i-clarify ko lang una, hindi ko sinabi. Dahil ang nagsabi, akong nagkakounter sa talata na yan, No. Sandali lang. Bro. Ang sinabi ko, yung sinabi ni Apostol Pablo, dahil binasa lang tayo dito, nasa rules eh. Isang objection lang. Ano yung, next question na lang, next question. Okay, next question ako. Ang Colossus 2:9, nilatag mo to, bro Jared. Kaya ang sinulat ko, kasi nakitatanong ko ayon sa stud mo na nilatag. Ang tanong ko, kung tunay na Diyos si Kristo, bakit mananahan ba niya ang buong kalikasan ng isang Diyos kung tunay na siyang Diyos sa Colossus 2:9? Yan ang tanong ko. Sige, ito paliwanag. Yung konteksto ng 2:9 ng Colossus, it clarifies that our Lord Jesus Christ have a divine nature. Merong divine nature at merong human nature. At na-clarify yan sa 2:9 ng Colossus. Katunayan, nakita nga at naramdaman nga ni Apostol Tomas yan sa 20:28 ng 1 na hindi naramdaman ng puno mo. Kaya ganyan ka. Anong sabi? Panginoon ko, Diyos ko. Bakit? 2:9 ng Colossus, dahil nananahan sa kanya ang nature of God nang siya'y maging tao. Next question. Ilang seconds bang pagsagot? Moderator, objection. Ilang oras ba ang pagsasagot? Minuto? Ano ba sa kanyo? Hindi ko nabutan yung rules. Ano ba sa usapan yung sa rules? Ilang minuto yung sagutan? Dun sa rules eh. 10 minutes. Yung wala tayong problema sa question 10 minutes. Ika nga yung pag ikaw ay sumagot ilang minuto? 1 minute or 20 seconds? O anong kwan? 10 seconds eh. 10 seconds or 15 seconds. 15 seconds lang bro. Sige. Go. Next question. Ipitin mo naman ako. Bro Jared, ito tanong ko sa'yo. Sangayon ka ba na ang tunay na Diyos sa unang Timoteo 1:17 mababasa, saka 10:16 mababasa din, na ang katangian ng Diyos ay hindi malapitan? Sangayon ka ba sa isang ganap na tunay na Diyos di malapitan, yes or no? Yes. Bakit? Mapaliwanag ako dahil ang nalapitan kay Kristo yung katawang tao niya. Bakit? Pilipos 2:5-8, bagamat siya'y Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagnan, kundi bagkus sinubad niya ito't nag-anyong alipin at nakitulad sa tao. Ibig sabihin ng pakikitulad sa tao, kung paano ang tao nalalapitan, ganun rin malalapitan si Kristo at makikita at mamamatay. Kaya nga nakitulad eh. Alam mo ba yung salitang nakitulad? Pambihira ka naman. Okay, next question. Ang sabi mo, for clarification tayo, sabi mo, sumangayong ka ng katangian ng Diyos ay hindi malapitan. Tanong, kung tunay na Diyos si Kristo sa 1:40, nabatayan mo din. Sa makatuwid, hindi siya tunay na Diyos sapagkat nalapitan siya, yes or no? No. Bakit? Mali ang paliwanag mo at mali ang tanong mo. Bakit? Kaya na sinabi sa 8:40 na siya'y tao at kaya siya nalapitan, ang kulit mo naman papaluin na kita eh. Dahil sabi sa Pilipos 2:5-8, nakitulad siya sa tao. Ibig sabihin ng pakikitulad sa tao, kung paano nalalapitan at nakakausap ang tao, ganun rin mula at malalapitan si Kristo. Ang kulit mo, pag nandyan ako, makapaluin kita ng hanger dyan eh. O, next question. Tanong ko siya. Next question. Sa John 1:14, ano ang nagkatawang tao? Berbo o salita o Diyos na nagkatawang tao ayon sa John 1:14? Wala naman akong binasang John 1:14 eh. I am under cross-examination. Ang itanong mo sa akin, yung binasa ko sa stand ko, because I am under cross. Huwag kang magtatanong nang hindi ko sinabi at mapapahiya ka. Next question.
Hindi ka naman pala marunong ng debate, pambihira ka, kala ko hampasin mo ko ng tunay na aral. Objection, moderator? Objection. Objection ko, maliwanag no? Ang binanggit niya kasi, yung nagkatawang tao, kaya binanggit yung John 1:14. Kung ano bang nakalagay dyan, Diyos bang nagkatawang tao, verbo ang salitang naging laman? Counter objection ako, moderator, Unang-una, I am under cross. When I am under cross, if you understand the rules of the debate, when the person is under cross, ang itatanong mo lang ay sinabi niya. Huwag kang magtatanong ng hindi sinabi nung under cross examination. Marunong ka ba ng diskusyon? Yan ba ang itinuro sa'yo ng puno mo? Pasaway ka kasi, papaluin na kita ng hangin Next question. Nasa rules natin, ang huwag mag-personal attack. Kasi ako, susunod ko sa rules. Ginagawan ito iwasan mo natin itong mga personal bro, kumari bro. Sige bro. Pangatlong beses niya nang ginagawa, inayaan ko lang siya kasi nakinig sa rules si John Doe. Sige bro, sige bro. Sige, tanong. Ano mo? So,